Welcome to Donmar TV News Channel. Mga retiradong pulis at sundalo nananawagan kay Pangulong Duterte na ipagtanggol ang West Philippine Sea mula sa incursion. Mga retiradong pulis at sundalo nananawagan na kay Pangulong Duterte na ipagtanggol ang West Philippine Sea mula sa incursion. Nanawagan ng isang grupo ng retired military at police officers kay Pangulong Rodrigo Duterte na depensahan ang West Philippine Sea mula sa patuloy na incursions ng China sa area. Ayon kay retired Lieutenant General Edelberto Adan, chairman ng Advocates for National Interest, nilalabag ng agresibong maritime claims ng Beijing ang soberenya ng bansa. Anya, sa ilalim ng konstitusyon, obligasyon ng lahat kabilang na ng Commander-in-Chief ang pagtatanggol sa ating soberenya, karapatan at mga teritoryo laban sa lahat ng banta. Git pa ni Adan, kailangan na iisa ang boses sa mga Pilipino dahil nitong mga nagdaang linggo, hati ang boses ng mamamayan tungkol sa issue sa WPS. Pinundari ni Adan, dating commander ng Armed Forces of the Philippine Southern Command, ang pahayag ng Pangulo na ang China ang may kontrol sa West Philippine Sea at isa lamang papel ang panalo natin sa arbitration tribunal laban sa China. Binigyang din pa ng retired general ng magkakaibang statements ng Duterte administration sa WPS ay nagpapahina ng claims natin sa maritime territory. Mababatid na ilang ulit nang naghain ng protesta ang Pilipinas laban sa China dahil sa patuloy na presensya ng kanilang maritime vessel sa loob ng ating exclusive economic zone. Reaksyon po sa naging panawagan ng retiradong military at police officers kay Pangulong Duterte na depensahan ng West Philippine Sea mula sa continuous incursions ng China. Paulit na po natin sinasabi na hindi po tinitigil ni Presidente ang pagdedepensa sa ating teritoryo. Meron lang po mga panlilinlang na nanggagaling po sa mga kritiko. Pero ang katotohanan po, kaya binabalik natin yung kasaysayan na nangyari doon sa Scarborough Shoal dahil ito naman po naging hudyat para maging mainit muli ang usaping West Philippine Sea. Hindi po tayo nawalan ng teritoryo sa administrasyon ni Presidente Duterte. Nangyari po yan sa ibang administrasyon. Nakahanap ng kakampi si Pangulong Duterte. Nakahanap ng kakampi, akala mo naman walang kakampi. Ito naman si Atom, oh. Porkit kakampi mo yung nanay mo, ha? Atom, ha? Hindi ka lang cute, kukurting kita. Tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Nagsalita si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Talk to the Nation ng Pangulo tungkol sa issue. Ayon kay Enrile, tama lamang ang posisyon ng Pangulo na makipag-usap at makipagkaibigan sa China. Grabe si Enrile, no? Sa kalam talaga. Mag-100 na. Kakapagsalita pa siya. Hindi, di ba? I mean, ako nga, magsi-50 pa lang ako, ang dami ko na nakalimutan. Di ba? Yung jowa ko lang na iniloko ko, hindi ko makalimutan. Pero sa iba, ang dami ko na nakalimutan. Si Enrile, tanda na, pero sa kalam pa rin, no? Pero alam mo nung kanina, nung pinanonood ko to, sabi ko, wish ko, sana binanggit ni Enrile yung ivermectin kay Pangulong Duterte, no? Tingnan mo, hindi siya nakamaslakas ng loob niya, oh. Hindi rin daw dapat agresibo ang Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Lalo sa panahon na ito, ay walang bansa na kayang lumaban sa China. Question din ni Enrile. Hindi, kaya na. Sus, kaya na mga NP. Ikaw naman. Kaya na mga dilawan niyan, pangungunahan ni Trillanes. Basta wag nyo lang tatanungin si Trillanes kung ano ginawa niya doon, baka i-walk-a-town kayo doon. Ha? Ang pagiging back-channel negotiator ni dating Senador Antonio Trillanes IV noong administrasyong Aquino. Grabe to si Trillanes, ano. Ito tinatawag mong digital ang karma. Hindi man pero ngayon, yung lahat ng ginagawa ni Trillanes noon, booking. Sabi ko nga, may balak ka bang maging pangulo? Di ba? Ang lupit. Sabi nito, Rabia o Ivana, wala sa kalingkingan. Sorry. Baka si Rabia nandun lang sa kaduluduluhan ni Ivana. Nandun dinadama yung mahal ko, ha? Gusto raw malaman ng Pangulo kung sino ang nag-udyok kay dating Pangulong Aquino na gawing back-channel negotiator si Trillanes. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Trillanes sa issue. Walang natalakay tungkol sa COVID-19 sa Talk to the Nation ng Pangulo. Ito naman si Atom. Hindi naman tungkol dyan sa West Philippine Sea yan, eh. Special yan ngayong araw na yan para dyan sa lintik ninyong West Philippine Sea na yan, eh. Pasok, Enrile. Alam na po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon. Ay, anyari? Inimbita ako ni
President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Nakaw? Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung... Diba pag si Trillanes pag nagbubulong-bulong, pag yung ayun, treason niya. Hindi kasi by that time medyo bata-bata pa si Enrile noon. Hindi mo bata pero hindi na ganyan katanda eh. Pero hindi daw niya naintindihan pinagsasabi ni Trillanes. Para sigurong feeling ko lang yung binubulong ni Trillanes yung parang wala sa hulog. Yung treason. Ayun, alam mo yung treason. Yung parang siguro siya, para tayong senador, may mamatalin yung time, para tayong halal ng taong bayan. Sundalo din ako, sundalo ka rin. Tuition. Siguro sabi nito, ano ba sasabihin nitong taon to? Wala sa hulog. Gusto niyang sabihin, pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough. Tapos? Seoul. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimut yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga nakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Actually, alam niyo medyo ang point kasi dito, parang nagkaroon ng problema doon sa Scarborough na yan, di ba? Nandiyan sila, China, Pilipinas. Tapos gumit na ang Amerika. Pinaatras tayo, sabi ng Amerika, pati ang China. So pareho tayong aatras. Pero ang nakakapagtaka doon sa pag-mediate ng Amerika, bakit tayo lang ang umatras? Nakuha na ito. Itong Scarborough na ito. Ibig sabihin nun, bakit pinayagan, kung ikaw magme-mediate ka, biglang gigitna ka, dapat sisiguraduhin mong sumunod yung dalawang bansa na sinabihan mo. Eh nangyari, ang sumunod lang tayo. Di ba? Bakit tayong sumunod? Ito naiwan. Wala namang ginawa Amerika. Hindi, kaya nga tama talaga si Pangulo eh. Bakit ngayon magpapadikta tayo sa Amerika? Sino ba nagkamali nung time na yun? Kung basta, kung sino man yung gumit na doon,
Di ba? Amerika yun eh. Bakit nila hinayaan na tayo umatras yung China mag-stay doon? Di nakuha tuloy. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, numatras din siya? So yun yung una. Sino ang humingi ng tulong sa Amerika? Bakit naging mediator ang Amerika? Bakit nangialam ang Amerika nun? Sino ba ang nagsabi sa kanila, hoy, kayo nga maging referee namin? Oh, di ba? Bakit? Sino nag-ask nun? Feeling ko lang naman, hindi naman China hihingi sa Amerika. Di ba? Feeling ko, gobyerno natin nung panahon ni Pinoy ang humingi ng tulong sa Amerika. Oh, di ba? Alam naman yung China hingi ng tulong, magkaaway nga ang China at Amerika, di ba? Oh. Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Oo nga naman. Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano? Parang? Sa tingin ko, boss, hindi parang. Parang ano talaga eh. Parang tayong ginagunon. Kaya nga, naku! Yung mga tuta ng kanu dyan. Pasensya na, wala akong kinaugnayan to sa pag-apply ko ng tourist visa. Baka mamaya, si Banat ba, wala ng tourist visa? Deny that, man. Hindi na ako makapunta ng States. Na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ang China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon. Tayo nawala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag. Isla ng panatag. Senator, I would like the people to know, you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers, na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo. I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro si Albert Del Rosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon, sino bang humingi ng tulong ng Amerika? Si Ambassador Quisha ba? Na siya ang ambassador ng Pilipinas sa Washington noon o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino? Hindi natin alam eh. Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun eh, nagkakuan tayo, na nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China, hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. Ayun ang nangyari. So malinaw pa sa ulo ko, sa buhok ko, ay sa bumbunan ko. Malinaw pa sa bunbunan ko yan ha. Na ang dahilan kung bakit nawala yan sa atin yung shol-shol na yan, dahil umatras ang ating gobyerno nung panahon na nagkaroon ng standoff dyan. At dahil dyan sa, di ba, yung napanood yun naman yung binalita natin, unang binalita natin yan dito, yung in-interview si Pinoy ng mga media
At ang sagot niya is, ano ba yun? Basta magulo. Madaling salita, talagang aminado naman sila na pinaatras nila ang ating mga kawal diyan sa standoff na nangyari diyan. So it was Pinoy time. Okay, malinaw ho. Malinaw ho na ngayon, kaya marami nang nakatayo diyan, may Boracay na diyan. Kapanatag Shoal na yan, ha? O diyan sa ano yan. Dahil sa alam nyo na, dahil sa namagitan di umano daw itong Amerika at sa kalagitnaan ng usapin na yan, medyo nailaglag ho tayo. Nailaglag tayo sa banga. Diba? Ganun na nangyari. Oh, para i-de-escalate daw. Oh, yan ang sinabi, diba? So, malinaw pa sa ano yan. Oh, ito pa, dagdag pa ni Enrile. Oh, tinanong siya kung ano ba, tama ba yung pagtugon ni Pangulong Duterte dito sa West Philippine Sea. Remember linawin lang natin yung West Philippine Sea, okay? West Philippine Sea, malaki yan. Okay, na tinatawag din nilang China Sea. Marami ang nagkiklaim dyan. Marami rin ang naandyan ngayon, hindi lang China. Pinakamaraming ang naandyan ngayon sa West Philippine Sea ay ang Taiwan. Yung shoal na yon, kapiraso lang ho yun doon sa West Philippine Sea. At doon sa shoal na yon, nandun ang Chinese. Okay? So, linawin lang natin yon. Okay, pasok! Alam niyo itong South China Sea masalimuot na usapin ito sapagkat ang China ay kaya gumagalaw dyan sa lugar na yan sapagkat nauukol yung bagay na yan. Vietnam po pala. Ano ba nasabi ko? Vietnam po ang pinakamarami dyan sa West Philippine Sea. Lugar na yan sa kanyang katayuan bilang isang bansa dito sa ating planeta. Pag may mga ibang bansa na makahawak niyan, lugar na yan, palagay ko mahihirapan ng China sapagkat 80% ng kanilang enerhiya at pati na ang kanilang mga pagkain sa China ay dumadaan dyan. At yan ay importante sa kanilang seguridad. Ganon din ang Hapon. Lahat ng kanilang pangangailangan na enerhiya, 60% ng kanilang enerhiya dumadaan din dyan. Ganon din ang Taiwan at lalong-lalo na ang South Korea. Kaya dapat kailangan na friendly ang approach natin dyan. Hindi hard, assertive, and aggressive approach. Senator Dile. Boss, hindi ba pwedeng katulad ng ginagawa ng mga akbayan ng approach natin? Magasigaw-sigaw tayo doon. Ibagsak. Pwede ko bang ganun? Kasi parang gano'n ang gustong gawin nila di ba? Na parang kailangan ang pagpapataboy dyan sa mga yan. Para tayo mga si Bonifacio na may hawak na itak. Parang gano'n ang gusto nila Sapagkat kung hindi tayo magkakaunawan sa China, ay madadamay ang interest ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito sa usapin na ito. Mr. President, ako po bilang isang Pilipino at isang nanungkulan din, ako po ay anumang oras kung kailangan nyo ang aking tulong sa mga anuman na bagay sa ating bansa, gratis et amore, tawagin lang ninyo ako po. Sir, ang totoo niyan, ang bayan ang nangangailangan sa inyo hanggang ngayon. Ako, second lang ako doon sa linya, sir. At Salamat, Mr. President. Kailangan, Mr. President, kung maaari ninyong payagan na imungkahi ko ito, dapat ang bansa nating Pilipinas sa inyong liderato